Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-23 kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa pagbabasa po natin ng kabanatang ito, mararamdaman po natin ang maraming tensyon at sa aking pagbabasa, ramdam ko na tayo ay pinapahalahanan ng Diyos sa kabanatang ito kung ano ang gampanin ng tunay na pari. Ano ang gampanin natin bilang pari? Sa pagbabasa ng libro ng Kronika, makikita natin ang napakaraming problema ng mga hari. May mga hari na pinapatatag ang kanilang sarili, pagkatapos iyon ay nagiging problema. Ngunit dito, makikita po natin na ang kalakasan na mayroon si Joyada ay kakaiba. At kung ang isang pari nga ay titindig sa kanyang gampanin, magkakaroon ito ng epekto o kaya kakaibang epekto sa bansa. Sa kabanatang ito, makikita po natin ang tungkol kay Joyada. Si Joyada ay nakipagsundo sa mga pinuno ng hukbo, sina Azarias na anak Jehoram, Ismael, Azarias, Mahasayas, mga pinuno ng mga pangkat na daan-daan. Ito ay kakaiba sa libro ng mga hari. Dahil sa libro ng mga hari ay nabanggit din po ang kasaysayang ito. Lalo na sa ikalawang hari. Nabanggit ang pagsisimula ni Joyada ng pagtatag ni Joyada at pagpapalaki niya kay Joash. Nabanggit ang mga pangalan ng mga pangkat ng daan-daan. Ngunit ano po ang binibigyang diin ng ikalawang Kronika, yun po ay nasa verse 2. Ang mga Levita at mga pari ay tumindig upang maglingkod at makipagdigma araw at gabi. Ang binibigyang diin po dito ay ang pagiging Levita o pagiging pari. Sa kalawang Kronika, nabanggit din po ang uri ng mga tao at ano ang gampanin ng mga Levita. Iyon ay ang maibalik ang pagpupuri. Ngunit ano ang estado ng mga Levita ng mga panahon na iyon pagkatapos ng kanilang pagkakadikip? Meron ba silang pakiramdam para sa templo ng Diyos? Pag-isipan po natin kung tayo ay hindi nakapagsimba ng 70 taon, pagkatapos bigla
tapos bigla kang bumalik sa templo, magkakaroon ka ba ng parehong bigat o parehong pagnanais na maglingkod? Paano ka mangunguna ng pagpupuri? Paano mo maibabalik ang pagpupuri? Makikita natin dito ang parabang identity crisis para sa mga Levita, para sa mga pari. At maaaring nakikita nila ang templo at ibang-iba ang itsura nito kumpara sa ibang mga libro. Ngunit dito, pinapaalalahanan po tayo ng manunulat. Pinapaalalahanan sila na ang digmaan ay hindi lamang basta-basta lamang nangyari. Nang nagbalik ang maraming mga Israelita mula sa pagdadakip ay marami sa kanila ang naiyak. Naging emotional dahil nakita nila ang estado ng kanilang minamahal na bayan. Bakit napakahirap? Bakit para bang hindi na maunawaan ang lugar na iyon? Madalas ang puso ng tao ay puno ng perfectionism, maraming mga pagnanais, at kung hindi po maabot ang nais na ito, pagkatapos sila ay magkakaroon ng identity crisis, pagkatapos ay pagdududahan ng Diyos. Ngunit sa pagbabasa po natin muli ng mga kabanatang ito, kahit na gaano po tayo kababa, kahit na gaano po tayo kahina, kahirap, balikan po natin kung ano ang nangyari kay Joyada. Ngayon basahin natin ang verse 3. Sabi dito, nagtipon-tipon sila sa bulwagan ng templo ng Diyos at nanumpa ng katapatan sa hari. Ngayon, kung ito ay ayon lamang sa politika, dapat sana'y walang kinalaman ang Levita dito. Ngunit, makikita natin na ito ay digmaan din ng pananampalataya. Ngunit ito nga ay hindi lamang pampolitika, bagkus ay ayon din sa Espiritu. Ito, pinapaalalahanan po tayo kung paano po natin tignan ang ating kampanya. Ilagay po natin ang ating sarili sa katayuan ni Joyada. Kung kaya po ba nating gampanan ang ating tungkulin bilang pari ng Diyos. Ngunit madalas mayroon po tayong
pagdududa sa ating mga sarili. Maaaring nagtatanong tayo kung tayong nasa katayuan niya, kaya pa rin kaya nating gampanan ang ating tungkulin bilang maharlikang pari. Alala ko marahil sa ating mga pinagtatrabahuan, sinasabi po natin, tayo ang puno ng buhay, dapat tayong maging puno ng buhay. Ngunit hindi po ito madali. Maraming mga paghihirap. Natatandaan ko nang ako'y nasa workplace marketplace, maaaring ikaw lang ang natatanging Kristiyano o kaya ay tanging tao na sumusunod sa Diyos. Pagkatapos ay mahaharap mo ang iba't ibang mga pagkakataon. Kaya mo bang ipakita ang iyong kalakasan? Ngayon, pag-isipan po natin, paano po tayo magiging tunay na puno ng buhay sa ating mga pinagtatrabahuan? Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos. Sa verse 4 hanggang 7, kanyang pinapalakas ang bawat isa. Ang mga Levita. Ito ang inyong gagawin ng ikatlong bahagi ng mga pari at Levita na naglilingkod kung araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan, ang isa pang ikatloy sa palasyo at ang natirang ikatloy doon naman sa pintong salikan. Ang buong bayan naman ay maghihintay sa mga bulwagan ng templo ni Yahweh. Walang papasok sa templo kundi mga pari at mga Levitang naglilingkod, sila lamang ang makakapasok sapagkat sila lamang ang tinalaga ng Diyos para dito. Sa verse 7, sa palibot ng hari magbabantay ang mga Levita na ang bawat isa ay may sandata, papatayin ang sino mang mangahas pumasok sa templo, huwag ninyong iwalayan ang hari. Ang hari ay lumaki sa templo, ngunit pinatawag ang mga Levita. Para sa mga naglilingkod sa syudad o kaya sa templo, ito ang kanilang sinabi. Sa sitwasyon nila noon, mayroon silang iba't ibang mga gampanin. At maaaring may mga pagtatanong, bakit iyon ang kanyang ginagawa, ganito ang kanyang ginagawa. At sila ay tinawag para sa ganoong gawain. At sa verse 7 nga ay mayroon pa silang mga sandata. Kung tutuusin ang mga Levita ay hindi dapat magkaroon ng ganito, ngunit kinailangan nilang gawin ang mga bagay na ito kahit pabago.
dahil kailangan nilang bantayan ang 7 taong gulang na hari na ito. Dahil ang kanilang harapin si Atalia. Ang mga Levitang ito ay napakahina, napakamaliit na grupo lamang ng mga tao at hindi tanging sandata lamang ang bitbit nila bagkus alam nila na ang panig ng Diyos ay nasa kanila. Sa aking pagbabasa nito, tayo din po ay tinatawag ng Diyos na pumanig sa Diyos. Madalas sa ating pinagtatrabahuan, tayo po ay haharap ng mga digmaan. Dadating ang pagkakataon na tayo ay matatakot. Naalala ko na minsan ako ay nagbahagi sa aking mga estudyante. Pakiramdam ko noon ay hindi ako handa na maglingkod sa Diyos. Sinabi ko na pagkatapos ng semester na iyon, ay magre-resign ako dahil kung pupunta sa Bible School. Pagkatapos ng katrabahong ito, sabi niya, hindi ka na magiging teacher? Dahil ang katrabahong ito ay naging katrabaho ko na ng ilang taon. Dahil madalas sa school magkakaroon ako ng prayer meeting kasama ang mga teachers. Mayroong paghihirap. May mga pagkakataon na tayo ay tatawanan sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili. Ngunit ang katanungan ay kung talagang buong puso po tayo sa ating desisyon at lalo na sa pagtindig, paggawa ng ating gampanin bilang maharlikang pari ng Diyos. Hindi lang pang po sa ating mga pinagtatrabahuan, kundi maging sa ating mga tahanan. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng gampanin bilang mga maharlikang pari. Naway lagi po nating alalahanin na dapat po nating gawin kung ano man ang itinuturo ng Diyos. Dito nabanggit na ang mga pari ay hindi dapat mawala sa kanilang gampanin. Kung iisipin po natin sa mga panahon natin, hindi pwedeng manatili ka lamang sa iyong trabaho, ngunit ang sitwasyon ng kaharian noon ay kakaiba. Kaya mayroong ganitong sitwasyon. Kailangan nilang samahan lagi ang hari
Mayroon silang mga sandata at lagi nilang pinapalibutan. Nang maisawagang lahat ng ito, nilabas ni Jehoiada ang anak ng hari, pinutungan ng korona. Binagay ang kopya ng kasulatan, pagkatapos nagsigawan ng lahat na mabuhay ang hari. Maaring tayo po ay mga Levita lamang o kaya isa lamang sa maraming tao, ngunit kaya po ba nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Nang tayo ay tinawag ng Diyos upang maging puno ng lahat ng bagay na atin pong madidisipulo ang bawat bayan, may mga pagkakataon na tayo aatakihin ng iba, ngunit ang Diyos ang siyang sasama sa atin. Ngayon ay tinatawag po tayo ng Diyos. Kaya po ba nating sumunod sa Diyos ayon sa kanyang kalooban? Dito ang mga pari ay gumagawa ng isang bagay na kung tutuusin ay napakahirap, ngunit sinimulan na ila ito. Mga kapatid, sa atin pong pagdidisipulo, tayo po ay ganito din. Sa ating pagdidisipulo, maaring may mga pagsubok, ngunit gaano kalayo ang ating mararating. At gaano din kalayo ang kayang sundin ng ating mga disipulo. Ngunit kung gagawin natin ito nang wala ang Diyos, tayo po ay laging magiging mahina. Kung hindi po tayo titindig, maging ang ating mga disipulo ay mapaghihinaan din. Ngunit tayo po ay pinili ng Diyos. Verse 12. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga taong nagbubunyi sa hari, pumunta siya sa templo. Nakita niyang nakatayo ang hari sa may haligi sa may pintuan ng templo. Lahat ay masayang umawit at may tumutugtog ng trumpeta at ng iba pang mga instrumento. Pinunit ni Atalia ang kanyang kausuotan at sumigaw, ito'y isang kataksilan. Si Jehoiada ay nagsimula ng revival. Uri ng revival na ipinangako ng Diyos. Ngayon sa pagbabasa natin nito, huwag po nating isipin na para lamang po itong political revival. Bagkus ay uri ng revival na ayon sa Espiritu, ayon sa kalooban ng Diyos. Marapat lamang na tayo bilang maharlikang pari ang siyang mangunguna. Ang siyang mangunguna, para sa ating bansa. Narito si Jehoiada na tumindig para sa kanyang kaharian.
Ang nais niya ay ang magsimula silang sumunod sa Diyos. At verse 18 nga ay naibalik ang pagpupuri sa templo. Ang mga Levita ay naghandog ayon sa tuntunin ng Diyos na naisulat sa libro ni Moses. At sila ay nagpuri. Kanilang ginawa kung ano man ang naisulat ayon sa kalooban ng Diyos. Na mayroong kapayapaan sa mga bansa sa kanilang paggawa nito. Verse 21, nagdiwang ang lahat ng tao sa paglupain, naging tahimik ang lungsod ng mapatay si Atalyad. Ngayon makikita po natin ang kapayapaan o kaya kaligayahan ng isang lungsod ay mayroon din pong kinalaman ng mga pari. Maaring iniisip natin na hindi natin na magkakaroon tayo ng ganitong impluwensya. Maging si Jehoiada, marahil ay hindi rin po niya ito naisip. Sa aking pagbabasa ng buong kabanatang ito, ang tanging kalakasan na mayroon siya ang Diyos. Mga kapatid, kahit anuman ating pinagdadaanan, maaaring may digmaan, may problema sa ating pag-aasawa, sa ating ugnayan, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating pag-cell group. Maharil ikaw ay pari. Tapos nagtatanong ka paano po natin magagampanan ng ating tungkulin bilang kinatawan ng Diyos. Ngunit tayo po atin pong madadala ang kapayapaan dahil kasama natin ang Diyos. Tayo po ay tumugon sa Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Naway ibalik mo, Panginoon, ang aming pagkakatawag bilang iyong mga pari. Panginoon, ang aming puso ay para lamang sa iyo. Ang nais namin ay ang kapiling ka.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat o Diyos dahil Ikaw ay nabubuhay sa amin pong mga puso. Panginoon, kami ay iyong ibalik. Maaaring sa buhay namin o Diyos, kami ay nagkulang sa aming pagpupuri. Panginoon, naway muli mo kaming buhayin. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Ipanalangin na tayo ay muli niyang buhayin upang tayo po ay maging matatag para sa Diyos. Panginoon, ibalik mo ang aming mga puso, buhayin mo muli ang aming mga puso, nais namin mabuhay ayon sa iyong katotohanan at katuwiran. Naway ang iyong Espiritu ang siyang patuloy na sumama sa amin. Panginoon, samahan mo kami. Kami o Diyos ay tanging sa iyo lamang. Ang iyong Espiritu ay nasa amin. Naway ang buhay namin, ang pagpupuri namin ay maibalik. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Katulad po ng sinabi ni Pastor Joash, si Jehoiada ay nagpakita ng kanyang kalakasan dahil kinaya niyang pagtipunin ang lahat upang dalhin sila sa pangako ng Diyos at kanilang pinanghawakan ang salita ng Diyos. Kaya naman ngayon amin pong iniimbitahan ang bawat coworker na magtungo sa entablado. Kanila pong babasbasan ng bawat kapatiran. Mga coworkers, inyo pong harapin ang mga kapatiran. Inyo pong ideklara na sila nga ay tinawag ng Diyos at saan man sila dinadala ng Diyos, sila ay gagamitin niya upang mabuhay ayon sa kanyang kalooban. At anumang mga paghihirap ng kanilang hinaharap, marahil sila ang minority, ngunit sila ay pinagpapala ng Diyos at siyang tinawag ng Diyos. Mga kapatid, mga coworkers, sa inyong pagbabasbas sa kanila, inyong ipanalangin na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Halimbawa, kung alam po ninyo ang kanilang pangalan, sila po ay inyong ipanalangin ayon sa kanilang pangalan. Dahil lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat nating pangalan. Kaya dapat po natin silang ipanalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Aking pinagpapala si Iben. Ikaw ay binabasbasan ng Diyos na magkaroon ng kapangyarihan na magtipon-tipon ng mga tao upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang handog ng pag-eebanghelyo ay nasa iyo. Kung hindi po ninyo sila kilala, tanungin po ninyo ang kanilang pangalan, tsaka sila ipanalangin.
Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang bawat madilim na bahagi marahil ng ating mga pinagtatrabahuan o kaya mga problema sa ating kapaligiran. Ipanalangin na ang Diyos ang siyang maghari. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Ipadala mo, O Diyos, ang iyong mga anghel na siyang makipagdigma kasama namin. Panginoon, naway ikaw ang siyang lumaban para sa amin at magdala ng pagbabago. Ang lahat ng mga kadiliman ay mawawala, ang iyong Espiritu, O Diyos, ang siyang tumating at matanggap namin. Sa amin pong mga ugnayan, sa aming mga pinagtatrabahuan, ikaw, O Diyos, ang siyang maitaas. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Ipanalangin na lahat ng kadiliman ay mawawala nang maipakita ang presensya ng Diyos. Lahat ng takot ay mawawala. Lahat ng kalungkutan ay mawawala sa atin po mga buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay nagbigay na ng katagumpayan. Ikaw ang dakilang kordero na nagsakripisyo, ngunit sa iyo, O Diyos, ay mayroon kaming kalakasan, mayroon kaming katagumpayan. Anuman ang aming haharapin, ikaw ang siyang aming kasama. Ngayon mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay, ipanalangin ang mga coworker na nasa ating harapan. Dahil ang revival ay mula sa Kanya. Naway ang kaharian ng Diyos ang siyang patuloy nating makita. Atin pong ipanalangin ng bawat mga Levita, bawat mga pari, kanilang susundin kung ano man ang totoo, mamuhay ayon sa katotohanan. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang bawat Levita, ang bawat lingkod ng Diyos. Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Panginoon, narito ako na pinangungunahan ng bawat coworker na narito. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpapakilala ng buhay ni Joyada. Nakita namin, O Diyos, ang isang revival hindi lamang sa politika, maging sa pananampalataya. At ngayon, O Diyos, sa aking gampanin bilang iyong propeta. Narito kami, O Diyos, samahan at tulungan mo kami na maging matapang. Naway magkaroon kami ng pagnanais sa anumang nais mo, sa iyong katuwiran, sa iyong katotohanan. Panginoon, tulungan mo kami.
Tulungan mo ako at ang iba pang mga Levita na patuloy na maglingkod sa iyo, papurihan ka. Naway lahat sa amin pong mga buhay, ang amin pong mga coworker ay makaranas ng revival upang madala po namin ito sa iba. Panginoon, basbasan mo kami. Ngayon, nais po nating hilingin ang bawat isa na ipanalangin ang ating mga coworker. Panginoon, maraming salamat sa mga Levitang ito na tumitindig sa harapan namin. Naway samahan mo ang bawat Levitang ito upang magkaroon sila ng puso ng katulad ni Joyada. Sila ay magiging titindig ng may pananampalataya at tutugon sa iyo. Naway lahat ng kanilang gagawin sa kanilang mga buhay ay ayon sa iyong katotohanan, ayon sa iyong katuwiran, at kanilang pangunahan ang bawat isa sa revival. Kung ang bayan ay humaharap ng mga problema, ang iyong mga Levita o Diyos ang siyang patuloy na tutulong upang maibalik ang revival. Hindi ayon sa aming kalakasan, ngunit ayon sa iyong kalakasan. Naway magkaroon kami ng handog ng katulad ng mga pari, kalakasan ng katulad ng mga pari, upang magkaroon ng impluwensya sa amin pong mga kapatiran, magkaroon ng impluwensya sa lupain at sa lahat ng mga lungsod. Naway maging katulad tayo ni Joyada sa ngalan ni Jesus. Mga kapatid, nakita po natin na si Joyada tayo po ay mayroon din mga gampanin sa ating mga bansa. Ngayon sa Hong Kong ay ito po ang huling araw ng nomination para sa Parliament. At sa December 7 ang kanila pong eleksyon. Tapos sa 611 ay yun naman po ang pagkokomisyon ng mga yellow, black, and white na pastor. Kaya atin pong ipanalangin ang ating parliament, ang ating distrito. Atin pong ipanalangin ang bawat nominado sa parliament.
Atin pong ipanalangin ang ating mga ang ating estado ng politika at maging ang ating pagkokomisyon. Panginoong Yesus, alam po namin na ang tanging otoridad ay nagmumula sa iyo. Amin pong pinapanalangin ng bawat nominado sa Parliament. Amin po silang ipinapanalangin na sa kanilang pagpasok sa gampaning ito ay magawa nila ito ng may pag-ibig. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aming pinapanalangin ang bawat nominado. Atin pong iproklama na ipinakita na ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ating ipanalangin na ang mga parliament members na ito ay gamitin ng Diyos ng bawat polisiya na kanilang gagawin nila ito ng may pagpapakumbaba at maglilingkod lamang para sa ikabubuti ng mga tao. Amen. Atin pong itaas ang ating kamay upang tumanggap ng pagpapala sa pangalan ng Panginoong Yesus. Aking pinagpapala ang bawat isa, online man o on-site. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, naway maranasan ninyo ang Panginoon. Kayo ay magiging malakas, maging determinado. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo aking pinagpapala na sila bawat araw na inyong mga buhay, ang inyong mga spiritual na buhay ay makakaranas ng revival.
inyong pangahawakan ang inyong pagkakatawag bilang maharlikang pari dahil kayo ay tinawag ng Diyos. Mula pa sa simula, binigyan na kayo ng pagkakakilanlan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Na alam ninyong gamitin kung ano man ang sandatang ibinigay sa inyo ng Diyos. Espiritual na sandata na magbibigay sa inyo ng kalakasan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Kayo ay mananalangin ayon sa Espiritu, magbibigay ng kagalingan. Magkakaroon ng sensitivity sa Espiritu. At inyong mapapansin aliman ang mabuti sa hindi. Makikita ninyo kung ano man ang ginagawa ng kaaway sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, sa inyong mga pinagtatrabahuan at lalabanan ng lahat ng ito. Magiging kasama ninyo ang banal na Espiritu at magkakaroon kayo ng katagumpayan sa inyong pamilya, saan man kayo maglingkod. Ang lahat ng gawa ng kaaway ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. Saan man kayo magtungo, mayroong revival. Nasaan man kayo, naroon ang kalakasan na mula sa Diyos. Nasaan man kayo, ang puso ng mga tao ay manunumbalik sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala. At pinagpapala maging ay inyong mga minamahal. Nang lahat ay magiging maayos sa kanila. Ang lahat ng inyo ay pagtatagumpayan ng Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangmagang debosyon. Magandang umaga.